Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila ay umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako ay dapat nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at ating pakinggan ng homilya. Magandang gabi po sa inyong lahat at advance greeting po ng inyong masayang pagdiriwang ng kapistahan na Mahal na Birhen de la Soledad. Palapakan natin ang Mahal na Birhen. Ganyan pala. Si Renato, naririyan. Okay. Kaya makikita natin, ang paghahanda sa kapistahan ni Maria ay pagtingin din natin saan ba siya kasali. Ang kapistahang ito ay nagpapahayag na siya ay kabahagi ng isang mag-anak. Si Maria ay apektado sa lahat ng nangyayari sa loob ng kaniyang pamilya. Kasama si Jose, kasama si Jesus. Kaya nga ang patron natin ay nagdadalamhating birhen. Apektado siya sa buhay na nangyayari sa buhay ni Jesus. Apektado siya sapagkat may narinig siyang balita ng anghel. Di ba narinig natin yan noong simbang gabi? Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at ipanganganak mo ay tatawaging Jesus. Ang kahulugan ng pangalan ay? Ayan na. Anong kahulugan ng pangalang Jesus? Hindi Emmanuel. Nagliligtas ang Diyos. Huwag niyang kalilimutan yun. No? Kaya, bukas ang Ebanghelyo, ay maririnig natin na sinabihan siya ni Simeon, ng anak mo ay magiging isang tanda para sa Israel. No? At ang puso mo ay para na ring tatarakan ng balaraw.
Tinitingnan ko yung base ng retablo nyo. Ayun, no? Merong puso na may 7 balaraw. Kaya sa buong paglalakbay ni Maria ng pananampalataya, kaisa si Jesus at si Jose, ay naroon ang kanyang aktibong pakikilahok, aktibong pakikisangkot, matatag at masiglang pagsang-ayon sa plano ng Diyos para hindi sa Kanya, para kay Jesus. Patkat ang gampanin ni Maria kasama si Jose ay maging isang kapaligiran kung saan mamumulat si Jesus ng isang pamilya. Alam po natin na mahirap talakayin ngayon pag ang usapin ay tungkol sa pamilya. Marami tayong huhukaying mga isyu tungkol sa pamilya. Ngunit hindi yan ang ating pagtuunan ng pansin. Ang pagtuunan natin pansin, ano ang ibinibigay na aral sa atin ng ating pagtitipong ito na maggamit natin upang ito'y maging ating tataglaying kakayanan na sa kabila ng hamon ng buhay pamilya ngayon ay meron tayong pagkukuhanan ng kaalaman, ng lakas, ng katotohanan, ng liwanag. At yan ay ang aral ni Jesus, ang aral ng Ebanghelyo. Kaya kung atin pong titingnan ang kalagayan ng ating pamilya ngayon, mas marami tayong masasabing maganda o pangit. Pangit. At ito ang nakalulungkot sa ating panahong ito ngayon. Ngunit sabi ko nga, huwag yung pangit ang pag-usapan natin. Ang bigyan natin ng pansin, ano yung positibo na makuhugot natin sa ating pagdiriwang ngayon ng banal na mag-anak na sina Jesus, Maria at Jose, upang tayo ng kabilang sa pamilya, kabilang sa mag-anak, mapamulat muli at mapasigla muli. Baka pwede pang may mabawi, baka pwede pang may mabago, baka pwede pang maiwasto, baka pwede pang maibalik. Sa kabila ng sugat-sugatan nating pagkatao, sanhi ng ating sugatin din at may sakit na mga pamilya. Malaking usapin ang pamilya ngayon at pagkat ito'y sinasagupa ng iba't ibang kaisipang dayuhan sa ating pananampalataya. Kaya napakinggan nga natin ang tugon natin sa Salmo, mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magandang paalaala, mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sabi nga, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang matakot sa Panginoon na hindi dahil siya ay parang pulis o mapagparusa o malupit, tayo natatakot sapagkat iginagalang natin siya at ang paggalang natin sa Kanya ay tayo ay nagbabantay sa ating mga sarili na hindi tayo lumihis at sumalungat sa Kanyang aral. Patkat ang Kanyang aral ay nagliligtas. Nagliligtas. At ang talikuran natin ng Kanyang aral ay tayo ay maligaw, magdusa, at dito sa lupa paman, ang pagkatao natin ay patay. Ngunit naparito si Jesus upang bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya ano una nating makukuhang aral ng ating kapistahan ngayon ng banal na mag-anak? Bunsod na rin ang ating ebanghelyo at mga nauna nating pagbasa. Una, ang pagbabalik o pagtataguyod o pagpapasigla at paglilinang ng ating kulturang Katoliko sa ating mga pamilya. Ano ba yung kulturang Katolikong yan? Siyempre, ito nagagaling sa ating pagsasabuhay ng relihiyon. Mahalaga ang relihiyon, pagkat ito ang nagbibigay sa atin ng puwang upang makilala natin ang ating Diyos, ano ang Kaniyang aral, at paano tayo mamumuhay ayon sa Kanyang aral, at
kaisa tayo ng Diyos sa Kanyang plano para sa ating buhay at sa ating sambayanan. Kultura sapagkat ito ay paraan ng buhay. Kakaiba tayo sa ibang pananampalataya hindi Kristiyano. Ngunit makikita natin ang kulturang Katoliko na ating namulatan. Galing po ako sa Santo Niño, no? 8 taon po ako ron. At doon, nakita ko nga ang kultura ng pagiging Katoliko. Pero hindi sabihin ang babait na nila. O, at kung may kultura rin kayo dito, hindi rin ibig sabihin ang babait ninyo. Mababait na ba kayo? Hindi natin pag-uusapan yon, no? Ang mahalaga, yung ating kultura ay kaparaanan upang hindi tayo mahiwalay sa ating pananampalataya na may katapat na estilo ng pamumuhay. At kung ating pinakinggan yung ating ikalawang pagbasa, galing sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, no? Binabanggit doon ng kultura ng relihiyon, kultura ng pananampalataya. Kahit maliit ang simbahan nyo, nakakatuwa, kayo ay nagsisimba. Di po ba? No, may tao sa labas, narito sa loob, mayroon pa sa choir, may sa gilid pa, dito pa. Nagsisimba. Kultura ng pananampalataya. Sangkot sa buhay liturhiya ng parokya. Sangkot kayo sa mga organisasyon. Sangkot kayo sa mga gawain sa buong taon ng parokya sa pagdiriwang natin ng misteryo ni Kristo. Nagdadasal. At ang kulturang sana ay napapanatili, no? Ang tahanan ay tahanan ng unang pagkilala sa Diyos sa pananalangin at pakikinig sa Diyos. The home or the family as the first school of prayer and learning the mind and love, experiencing the love of God. Kultura. No? Kaya may kakaibang kultura tayo rito sa Tondo, kakaiba sa kultura ng ngayon ako'y naroon sa Ermita, magkaiba. No? Kaya mayroong expression din sila ng pananampalataya, may expression din kayo ng pananampalatayang Katoliko dito, at ito ang nagbibigay ng inyong pagkakabuklod. Kasi may pinanggagalingan kayong common way of living the faith. Dahil may simbahang nagiging tagpuan ng bumubuo ng sambayanan para lumapit, kumausap, at pakinggan ang Diyos. Kaya makikita natin ang kultura na sinasabi ng ating nagkalawang pagbasa ay mahalaga na pagsasanay. Sinasanay ang kabahagi ng pamilya sa pagiging mapandama sa Diyos. Sensitive to the presence of God. Kung pinakinggan natin ang ating ebanghelyo, sinasabi dito, taon-taon saan nagpupunta sina Maria, Jose at Jesus? Sa Divisoria. Nakipagsiksikan sa Divisoria. Taon-taon saan sila nagpupunta? Sa Jerusalem. Aba, hindi biro ang magpunta ng Jerusalem kung ikaw ay nasa malayong lugar, wala namang transportasyon, lakad. Pero taon-taon nandun sila. Pagkat yan ay ang utos. Ang kultura ng Hudyo ay nakababad sa kanilang pagtupad sa utos ng Diyos at pakikinig sa salita ng Diyos. Sapagkat sa mga Hudyo, ang lahat ng batas ay nanggagaling sa ibinunyag sa kanila ng Diyos. Revelation. Mula pa kay Abraham at sa mga turo ni Moses, ang lahat ng kanilang buhay ay nakabatay doon. Social, economic, cultural, family, lahat yan ay nakababad sa utos ng Diyos. Kaya ang kultura natin din nawa ay nakababad sa utos ng Diyos. Sabi nga ng Salmo, mapalad ang sumusunod na taong
may takot sa Diyos. Ang kultura ng pagbabad sa Diyos na doon sa pamilya unang maranasan sa iba't ibang gawain sa loob muna ng tahanan. Nagdarasal, sila ay nagbubuklod sa pagkikinig ng salita ng Diyos o ang kanilang paggawa ng kabutihan sa isa't isa, ang pagmamalasakit sa isa't isa, kaya ang pamilya ay tahanan ng paglilingkod, school of charity, the school of justice, the school of compassion, school of mercy. Doon lahat nararanasan. Kulturang Kristiyano ang nagpapatawad, magpapahalaga, kumakalinga, kumukupkop. Napakinggan natin yan sa ating unang pagbasa. Nagpapahalaga sa buhay. Kaya nga, positibo lahat ng ating talakayin sa kabila ng napakabaliktad namang nangyayari sa ating panahon. Baka pwede pa nating hilutin ng pamilya at hinihingiling natin biyaya sa atin ng siyam na araw na itong paghahanda rin sa kapistahan ng mahal na Birhen na kanilang itinaguyod si Jesus sa kultura na nakababad sa Diyos. Kaya nga ating makikita na kahit hindi ganong kaliwanag kay Maria at Jose ang kanilang ginagampanan sa piling ni Jesus. Imagine, Virgin Mother. Si Jose, foster father. At ang inaaligaan nila, Divine Son of God. Mahirap yung pagdugtong-dugtungin. Ngunit na pagdudugtong nila sapagkat sila ay namulat sa pagiging masunurin, mapagpakumbaba, tapat sa kanilang buhay kaugnayan sa Diyos. Kultura. At yan nawa ang wag nating isuko sa ibang kultura ng panahong ito ngayong malayo sa Diyos. Kaya yan ang ating unang damputing aral. Pangalawa, ang kalooban ay maging tahanan ng Diyos. Sabi nga, ang bahay ay tahanan ng pamilyang kasali ang Diyos. Ngunit ang pinakatahanan ng Diyos ay ang ating puso. Ang tahanan ng Diyos sa pamilya ay puso ng bawat bumubuo nito. Kaya kung ang kalooban at puso natin ay tahanan ng Diyos, as we welcome Him into our family, we welcome Him into our life, at ano ang kaniyang gagawin sa ating pagtanggap sa Kanya, siya ang maging tagapag-akay, siya ang maging guro, siya ang maging tagapagliwanag ng lahat ng sasagupain ng buhay sa araw-araw na ito'y haharapin. Ngunit kasama ang Diyos. Yang sabi nyo kanina, Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Kaya nawa ang kalooban ay maging tahanan ng Diyos. Maging kabahagi ng buhay ang Diyos ng bawat kasapi sa pamilya. At kung ang bawat isa ay nasa pagtanggap sa Diyos, ang tahanan ay hospitable sa Diyos. Sabi nga sa isang tula, the beauty of the home is hospitality. The crown of the home is godliness. Godliness. Ang crown of the home or the family is godliness. Kaya kung ang puso ay ang tahanan ng Diyos at mapandama ang pinananahanan ng Diyos sa Kanya, siya ay kikilos ng naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Ano yun? Ang bawat gawa ay may tatak ng pag-ibig. It will help always that mark of love. At every love observes justice, observes capacity, has the capacity to be merciful, compassionate, forgiving, and walks in the way of peace. Lumalakad sa daan ng kapayapaan. Kaya pangatlo, kamalayan. Ibig sabihin, aware tayo
Sino ang kasama natin sa ating pamilya? Ang Diyos ay maging bahagi ng pamilya. Huwag nating paupuin ng Diyos sa isang sulok at patahimikin. Hindi na siya makapagsalita, hindi na siya maririnig. Tayo na lang ang nagsasalita, tayo na lang ang nagiging bida sa loob ng tahanan. Hindi ang pamilya ay magkaroon ng kamalayan. Naroroon ang Diyos. Katulad ni Maria, Jose at Jesus, may malay sila. Ano dapat nilang gawin bilang pamilya? Ano sagot ni Jesus? Bakit niyo ko hinahanap? Di pa po ba ako'y dapat nasa bahay ng aking ama? Kung tayo din naman ang hahanapin ng Diyos, saan tayo matatagpuan? Baka matagpuan tayo sa kayabangan, sa pagmamalaki, sa pagmamarunong, sa pagmamalabis, sa pagsasamantala, sa kasinungalingan ng ating buhay. Doon ba tayo matatagpuan ng Diyos? Nawa kung tayo hahanapin ng Diyos, matagpuan tayo sa Kanyang puso. That the Lord may easily find us in His heart, because we have found the heart of God as the best home for us. Amen? Kaya maganda natin itong pagnilayan in a positive way. Pagkat ito ang mag-angat sa atin ng ating loob, mag-angat sa atin ng ating kamalayan, at magpasigla ng ating sasabuhay ng ating kaugnayan sa Diyos. Na sa araw na ito ng kapistahan ni Jesus, Maria at Jose ang banal na mag-anak, ito din ang maging batayan natin muli sa pagbangon ng bawat pamilya at maging matatag ang pamilya para sa Diyos. Kaya mga kapatid, sa ating paghahanda sa kapistahan ni Maria, ay makita din natin patuloy kasama ninyo siya na sangkot, apektado sa nangyayari sa ating buhay ngayon sa Pilipinas at sa ating lugar na ito. At may isang ina tayo na inspirasyon natin mula sa pagbabalita ng anghel hanggang sa muling pagkabuhay ni Jesus. Naroroon si Maria. Hindi niya iniwanan ang kaniyang sinang-ayunang bokasyon sa Diyos. At yan ay ipadama kay Jesus kasama si Jose ang pagmamahal ng tao. At doon natuto si Jesus ano ang pagmamahal, paglilingkod, at pag-ibig. At nawa, tulungan tayong lahat ni Maria, ang ina nating lahat. Nais ko lang pong kunin ang pagkakataong ito. Una sa lahat, ang pasalamatan ang ating punong tagapagdiwang sa banal na misa ngayon. Sa ngalan po ng buong komunidad ng Nuestra Señora de la Soledad Parish, ako po'y nagpapasalamat sa ating panauhin, Reverend Father Lito Villegas, ang Cura Paroko ng Archdiocesan Shrine of Nuestra Señora de Guia. Si Father Lito yung aking Cura Paroko bago po ako ay nalipat dito. No, siya rin yung dating Cura Paroko ng Santo Niño Tondo. Father, maraming salamat po at welcome po sa aming munting parokya. Nais ko rin pasalamatan ang ating mga mass sponsors para sa gabing ito, ang Raz Family at Sabado Family. Maraming salamat po. Inaanyayahan ko po kayo bukas sa ating Misa Nobenaryo, ikawalong Misa Nobenaryo para sa kapistahan ng ating mahal na Inang Soledad na pangungunahan ni Reverend Father John Barro, ang Cura Paroko ng San Juan Nepomuceno Parish sa Malibay, Pasay. Muli po, 6:00 po ng gabi, magkita-kita po tayo. At paalala po, bukas, Lunes, wala pong misa sa umaga. No, ang misa na po natin ay ang Misa Nobenaryo sa ganap na 6:00 ng gabi. Magkita-kita po tayo muli, 6:00 ng gabi, bukas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po. Salamat din po sa inyong lahat, lalo na kay Father Danichi
sa pag-anyaya na maging kabahagi po ng inyong paghahanda para sa kapistahan ng Birhen de la Soledad. Di man ako bago rito sa inyong lugar, ano? Kilala niyo pa ako at kilala ko ng iba sa inyo rito. Kaya taglay ko pa rin ang sigla ng tundo, ang sigla ng pananampalataya, at ang alab ng pagmamahal sa Panginoon. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Meron. Tumayo na kayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Na ipagdiwang na natin ang Eukaristiya, humayo kayong taglayang liwanag at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.